Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will
Miss Rochelle Ann Bonete. God will make a way. Magandang gabi. Los Angeles at magandang gabi din. Magandang tanghali. Metro Manila. Ito po ang iRadio. Araw po ng Thursday na? Wednesday. Thursday sa kanila. At today is March 2. And the 3rd naman sa kanila. Yan po si Rochelle Joy Ann Bonete. Welcome po sa New iRadio. Ayan, ito po ang ating bagong tahanan ngayon. Pangsamantala lang. Or baka permanent. Who knows? God's will. God will always make a way na hindi man tayo pwede sa FB, pwede tayo sa YouTube, baka sa susunod sa Twitter na tayo, o sa Mars na tayo susunod yan. Hindi natin alam, no? So, let's keep on praying na magpapatuloy ang ating programa. Hindi po tayo hihinto hanggat meron pong social media na tatanggap sa atin na siya magbibigay ng mensahe ng ating Panginoon. Courage! Baka sabihin mo, nakalimutan na naman kita. Oo nga eh. Ayos yung kulay mo. Yeah. Kulay lang yan Ito tsaka yung mikropono mo. Diba? Match na match. Tsaka, ito yung una kong nadampot sa aking aparador. Oo, ayan. Kaya Pati lipstick mo, ha? Ay, hindi. Red pati kulay yung lipstick. Yan, red yan. Ha? Yan ang bumubuo. Tingnan ko nga yung mata mo. Ay, siyempre. Kulay dilaw. Oo. Anong kulay yan? Alin? Yung damit mo. Fuchsia. Fuchsia. Ng fuchsia. Ng fuchsia. Ng fuchsia. Ayan. Okay. Ano lang to? Ito yung napili kong damit. Pero wala yan sa damit, mga kaibigan ko. Nasa puso at nasa bibig, kulay red. Nag-test broadcast tayo kagabi, no? Kasi putol nga. Ayaw bumabati. Diba? Sige, tuloy mo. Okay, magandang. Maganda po tayo ngayon. Whether they like it or not, basta maganda tayo. Yun lang. Yun lang. Okay. Ganun naman yun eh. Oo. Siyempre. Tuloy mo yung yung test broadcast na ano naman. Yung test broadcast natin gabi na-save. Ganon. Alam po ninyo, tinanggap ng YouTube yung mga pinagkakanta namin doon na walang kakwenta-kwenta, talagang boses kong parang kinakalampag na lata. Talaga pinakikinig ako sa opisina. Sabi nung kasama ko, "That's you?" "Yeah. Stop listening," sabi ko. Okay. I understand. But anyway, salamat po doon sa mga nakiramay. Nakiramay ba ang tawag doon? Yung sinamahan tayo. Sinamahan in spite of, hindi tayo nakapag-broadcast kagabi, although test broadcast na lumabas. Yeah. And we hope that binagsak mo yung hard drive ko. Ay, ganun ba? Yun, and we hope that si Pastor Norman ay makakasama natin uli next time kasi talagang ang ganda pa naman ng topic niya. So, and sabi ko sayang di natin na yun, no. But anyway, God always have the time na para sa atin ay may sagawa natin yung ating mga plano sa buhay according to His time, according to His will. Yes. So kung minsan dumaranas tayo ng mga panahon na nandiyan na pero nauunsya nagkakaroon ng mga problema, it means hindi panahon, hindi pa kagustuhan ng Panginoon na mangyari ang isang bagay na gugustuhin natin, even though gustuhin man natin, ano man pilit man. Pagka talagang gusto ni Lord, harangan mo ng sibat, hindi mangyayari. Pero kapag gusto ni Lord, tama ba yung sinabi ko? Mm-hmm. Pagka hindi gusto ni Lord, pag anong man gusto mong gawin, ay hindi mo kahit anong gawin mong pilit, maglupasay ka man dyan, umiyak ka man ng bato dyan, ay hindi mangyayari talaga. So that's how I accept sometimes yung mga bagay na nangyayari na anumang gusto mong hindi mangyari. Sabi ko, papasa Diyos ko, Lord, if it's your will be done. Di ba? Mm-hmm. Thy will be done. So, tayo na. Alright. Nakapag-broadcast na tayo rito.
Marami tayong makakasama ngayong gabi sa programa ito. And thank you so much sa pagsunod po ninyo, pagsubaybay sa ating programa. Kasi po sa Facebook, medyo hesitant ako kaninang sabi ko, subukan ko nga uli. Pero mahirap na naman yung bang the stress. Alam po ninyo kung mararamdaman nyo lang yung stress na dinadanas ko kapag meron akong ginagawang experiment na hindi nagiging sablay, hindi successful. Ang sakit sa ulo, masakit sa dibdib, then you waste your time, although sinubukan mo ang lahat, hindi nag-work out, yun nga, nakakasama ng loob. So, although sabi nga nila, keep on trying, yung try and try until you succeed. Pero, hindi na po kalaban natin yung ating sarili. Ang kalaban na natin dito mismo, somebody else na piniprevent nila yung ating program. At hindi lang naman tayo, mayroon din naman din iba dyan. Kung ano man ang reason, hindi natin. Sinangguni ko nga rin po yung ating hardware dito katulad ng ating specification ng ating system. Baka ako hindi compliant, hindi tinatanggap ng Facebook or kulang tayo sa requirement nang hinahanap ng Facebook para makapag-transmit dito. Pero ginagawa na natin to matagal na Since nung ginawa ko tong computer na ito, wala namang problema. Until ito lang recently lang na nangyari ito na nagkakaroon ng problema. So it means hindi po dito sa atin nanggagaling ang problema. It's dun. Okay. Dun. Okay, tapos na yan. Ayan. Importante, nandito na tayo. Okay, Dok. Ayan. Kikita mo ba silang lahat? Dito, ayan. Dito sa ayan. Alright, una sa lahat, nakikiramay kami kay Eka dahil namayapa yung kanyang tito. Ayan. Condolence. Condolence sa iyo, Eka, at sa family. You know, God has purpose for everything. We pray comfort for the family ng tito mo. Okay, incling you. Alright? Minsan, okay. things happen na hindi natin kagustuhan. Yeah. So, anyway, sige, umpisa na natin. The show must go on. Ala, gising na yung mga inaantok pa dyan, napupuyat sa gabi dahil sa pagluluto ng ibebenta sa kinabukasan. At yung iba dyan ay nakipag-text lang, nakipag-chismisan. Anyway, itong araw na ito, para sa inyo po ito. At samahan niyo po kami hanggang 9 o'clock or extended pa. Makakasama po natin ngayon, Pastor Henry Medina para sa Salita ng Buhay. Take it away, Crutch! Yes, magandang. Okay. Ayan. Oops, nawala. Asan na yung ating... Ano naman? Ayan. Ikaw talaga? Nasobrahan. Okay, hello to my sister. Soledad Ruiz Agustin. Hello, ate. Nakakasa ka agad. Si Rachel Joy Bonete. Good morning din sa iyo. Okay, Alona Velasco. Hello, Alona Velasco. Christina Banatao. Ayan. Good morning sa inyo lahat yan. Jan Valenzuela. Good morning. Hello, Jan. Mark Alejandro. Pero siyan yan. Ginagamit yan. Lorna Alejandro. Yan, manggagamit. Ayan. Kasi hindi siya makapasok sa YouTube dun sa kanyang... kasi luma yung kanyang sigurong Chrome. O hindi niya alam yung kanyang Google account. Kaya ganun. Hindi tinatanggap ang Google daw. Ayan. Okay, hello rin kay... Sino pa ba? Okay, yun lang pala. Ayan. Lasa ka na ba? Hello po si Rod FT po. Ito. Ayan. Rod FT? Di po makalagin Gmail dito sa YT. Una ako nakalagin dito sa cellphone niya. Ayan. Okay, hello Rod. Good evening, Rod. Ayan. Kasi may mga telepono minsan hindi tinatanggap ang Ayan. Okay, syempre, andyan din si Jeremiah Valdez. Hello, Jeremiah. Alright. Hey, Jeremiah. DJ Mac. Andyan si DJ Mac. Isang mapagpalang araw din sa DJ Mac. Ayan, si Nanay Bulor. O, diba? Kasi naka-iPhone na si Nanay Bulor. Ayan. Okay, Ika. Koy Gaming. Lorna po ito. O, si Lorna
Ano ba yan? Si Rejoice Orfilia. Hello, teka, sulat natin si Lenny. Ayan, Rejoice Orfilia. Hello. Bunsoy, magandang morning. Magandang tanghali na pala dyan. Katatapos lang daw yung maglaba. At least, nakatapos. Ano na naman yan? DJ Mac, napakaganda na yung color combination, Sir and Ma'am. Blue. Sino bang blue sa atin? Ikaw, Blue. Si Yorme, blue. Tapos itong si Lenny. Magkaaway tayo. Hindi na kukuha. Ikaw, ilang beses ka na nagle-Lenny. Nakakalata na ako sa'yo, ha? Dapat ko marami. Ha? Marami rin. Hindi kita maintindihan kung... Ayan, nakikita mo yung lipstick ko. Kung green ka o nakikita mo yung lipstick pula, ha? Yan ang totoo. Haba ng uso mo, parang tuka ng bibi. Yan, yung kulay ng lipstick ko. Eto, sinuot ko kasi maano to masarap sa katawan. Ayan. Masaya kasi mag-comment. Sabi niya, masaya. Okay, nakikirang. Okay, kikirami sila. Lahat ng account binuksan ko para sa live comment. Sabi ni Lorna. Ilan ba nakasala ngayon? Nasa ano sila ngayon? 17. It's okay. Ganun talaga nag-uumpisa muna. Erica. Ano ba yan? Si Erica. Sino yan? Eka pala si Eka. Erica nakalagay At makikita po ninyo sa baba, meron pong thumbs up, like. Pakiclick lang po yung like para gusto makita po ng YouTube yan dahil kung hindi Asan yung like dito? Sisibakin na naman tayo. Ayan dito. Ay, nasa loob ba? Live. Live chat. Mali. Live chat. Ayun. Okay. Ayan, pakiclick lang po yung thumbs up o yung like. Thumbs up. Yung like. Like tayo. Para... Bakit dito 6 lang nanonood? Dito 13. Log all version kasi. Huwag mo na paulit-ulit. Hindi, kasi nahirapan ako dito masyado. Paulit-ulit. Dapat yung iPad ko pala ginamit ko. Hindi mo na naman kinag. Alright. Meron na bang mga nag-record ng Paro-Paro G? Oo. Ayan, kung meron na, ipadala nyo. At yung sino yung gustong kumanta ng Tanging Sayo. Tanging Sayo. Pastor Elmer Junela. Ayan. Tuloy pa rin po yung ating contest na yan. Actually, isa, pero hindi pa yung sinasubmit kung kailan mangyayari. Hindi ko alam. Tapos, sinasubmit na. Ha? Wala pa. Hindi pa. Okay, submit mo na. Tapos yung meron pang isa daw, pero pinadalan ko muna ng agreement. Kasi may agreement yung -1 po niyan. Hindi pwede natin ipakopya, pahiram, gamitin kung saan-saan. Dito lang po. Sa ating programa natin pwedeng gamitin. Okay, dog. Advance happy birthday kay Rizalino. Sa 4 na. March 4? March 4 na doon. Bukas. Oo, bukas doon. Oo. Atras pa lang tayo bukas. Anong kaganapan meron bukas? Abay, hindi ko alam. Siyempre, marami. Abangan natin yan. Palagay ko, sarado na naman ang karsada niyan. Oo, sarado lang. Sarado lang. Bukas na. Naka-quarantine na silang lahat. Party si Matmat kahit may sakit. Ano? Kahit may sakit daw si Matmat. Sumasayaw siya, paro-paro. Ayan, gusto niya kasi ni Matmat yung Oo. Hoping that this time wala naman tayong problema. Kagabi po yung ating kantahan kagabi ay pagpasensya nyo. Talaga naglabas lang ako ng stress ko. Stress ako. Buti na napapansin niya ito pag na-stress ako. Glenda Meneses. Si Glenda. Andiyan si Glenda Meneses. Glenda? May sakit si Siyempre si Rejoice. Nandiyan si Rejoice. May sakit si Rejoice? Hindi, yung si Matmat. Alam ka niya ng mga bata Kasi mainit na naman ngayon dyan Umpisa na naman ng tag-init. Yan ang problema na naman sa atin. Pag mainit, pag malamig, lamig, siya. Yeah. Yan, tao nagkakasakit. Ano ba yan?
Pero ngayon, okay, punong-puno na naman po mga sasakyan ngayon. Kaya balik na naman ang traffic sa Metro Manila. Kaya tayo po ay ingat-ingat po tayo sa ating mga pagbabiyahe, pagsasakay po ng mga pampublikong sasakyan. Magsuot pa rin ng mask kahit sabihin nilang mababa ng porsyento ng mga nagkakaroon po ng COVID. Tuloy pa rin natin ang pagsusuot ng mask. Ayan. At syempre pag huhugas ng kamay kasi pag sumasakay ka ng jeep, di ba hinahawak mo yung kamay mo doon sa may, anong tawag doon? Yung, ano ba tawag ito yung hawakan na yun? Yun. Ayan. So kung sino-sino hihipo doon, di ba? So, yan pong, itong virus na po ito nakakapit na po ito sa mundo at hindi na po aalis to kahit kailan. Kaya maging masanay na po tayo sa pag-iingat na pagsusuot ng mask. Ano oras ba? 7:24. Ayan. Paro-G. May sakit si Mat-Mat, ano? Yes. O, diba? BBM tayo. Ay, napanood ko yun, yung ano ni Marcos ng araw. Ang galing niya talaga. I mean, talaga sinupalpal niya yung mga Amerikano. Alright, yan. Ano lang to? Ito yung damit laang. Ayan. Paro-G. Okay, kung sino yung mga nakapag-record na, padala nyo na. At kung di pa kayo nakakapag-record, mag-record na kayo ng inyong mga saya. At saka mga, yan yung yung Paro-G challenge. Pero yung doon sa tanging sayo, isa rin yun. Yung mga gustong sumali. Ano ba? Wala na? Doc okay. SP, naipadala na natin yung no? Oh yeah, napadala na. Ayan, siguro natanggap na nila yun. Ayan, syempre. Ayan. Aba, ang talagang Doc SP, ang bigat ang binigay niya. Sambulig kagad, ha? Yes. Si Doc SP pagka... Kasama ko siya kanina, sinamahan niya akong maghulog ng documents sa FedEx. Ayan, thank you. Thank you. Kaya lang nawawala na naman yan. Wala na yung wala na siya uli sa Facebook. Yeah. Ayan. Alpha Kokak. Ano yung Alpha Kokak? Di pala ka. Pwede na akong mag-comment sa iRadio, sabi ni Eka. Kasi, siya sa Facebook eh. Bakit? Nabansa na rin doon? I think so. Binan ka na rin? Sabi niya, I'm using Huawei ba yan? Huawei phone, which is hindi supported ang any app connected to Google, pero may nakuha akong hack. Aba? Pahak-hak-hak-hak ka pa, ha? Okay, pwede na mag-comment. Ayan. Paro-G. Yes. Kahapon, one to sawa yung kantahan natin, ano? Sabi nga ni Doc SP, susunod ganun pala, pwede na pala. Pwede na, sabi. At saka very colorful dito sa Talaga? Oo. Ano ba pinagkaiba sa FB tsaka rito? Mas makulay ba rito? Makulay sabi nila? Dito. At saka ang lapit natin sa camera. Dati ang layo-layo. Mas malinaw, gano'n? Mas malinaw. Talaga? Mas malinaw. Makikita mo naman, Saka malapit. Hindi katulad dati parang ang layo-layo. Gano'n? Ignacio, saan yung blank. Tsaka yung signal natin sa FB nagpa-fluctuate. Dito steady, walang problema. Kaya sabi ko... Ito yung malaki-laki natin doon, Oo, hindi katulad sa, diba? ganito lang kami. Aha. Alam mo kagandahan pa rito, pagkatapos nito, wala na akong gagawin, lalagyan ko lang ng thumbnail, tapos na. Ganun na. Hindi katulad nung ginagawa ko. Bagay, actually naka-record pa rin tayo ngayon. Just to make sure, nire-record ko pa rin po yung ating para may kopya tayo. Ilalagay po natin sa ating YouTube. At syempre, para sa inyo po yan. Ayan, 2 minuto lang po para mag-station 9 din tayo. Sabi ni Rejoice, mas pogi ka dito, Papsi. At syempre, mas maganda naman daw ako dito. Bigyan na ng jacket yan. Bigyan na ng jacket yan na may butas sa likod. Bigyan na ng jacket yan. Gusto na pala yung
Gagawa ng mga shirts. Ay, wala pa may nagsabit naman ng mga... Nandun, meron. Mga Inaano ko size ng t-shirt. Kay Lorna. Oh. Inaantay lang yung go signal. Ilan na ba yung nagpadala? Ewan ko, basta nasa alamin. Ayan, hindi ang problema kasi hindi nagre-report. Pero mga pastor lang muna. Pastor muna. Ayan, pastor lang muna. Yan ang sinasabi And ko. wife. Yung pagka ano kasi, ayan pero pagka may pinagagawa, hindi magawa. Pero andyan na nga, ginawa na. San, hindi naman nagre-report. Hindi, hindi pa siya, wala pa tayong go signal. Ano na ba yung... Hindi, dapat sabihin, update. Papsi, ito na yung mga listahan ng ganito. Hindi kami ang nag-uusap. Hindi kayo na lang mag-usap. Yeah, kami nag-uusap. Huwag ichipera nyo lang pala. Oo, ikaw lang makipag-usap doon sa gagawa ng t-shirt. Paano ko malalaman kung hindi ko alam kung ilan pa? Paano ko? Hindi, aalamin mo lang magkano ampere shirt. Hindi na problema yan. Kailangan ko malaman hindi kailangan ilang nakikipag-usap ka. Hindi. Anong klase yun? Magpapagawa ka tapos hindi ka nakikipag-usap. Hindi. Ang punto ko, malaman ko muna kung ilan yun na yun. Ngayon, kung... matagal na natin sinasabi. Kung 3 pa lang yan o 1 pa lang yan. Marami na daw. Pero, yung ano lang muna. Unahin natin yung pastor. Kayo nga lang nag-uusap hindi natanong ko lang yan isang araw. Dapat pala, ikaw nang makipag-usap doon sa maggagawa ng print. Nagigigil na naman ako sa'yo. Hindi ka na naman makausap na mahusay Ano? Yeah. Hindi ka na namang makausap na mahusay Hindi ko makita yung like na pipindutin. Sabi ni Glenda, i-off mo yan live chat. Nandun. I-off mo yan live chat mo. I-close mo muna. Tapos dun sa ilalim, nandun yung thumbs up. Diba? Lalabas yung thumbs. Nandun na basta i-off mo muna yung like. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay makalipas ang ang oras po natin ay 3 minuto. Makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Hello RJ. Ayan, batin natin si RJ. Kami po, di pa pwedeng mag-send ng size, sabi ni Glenda. Isend nyo lang kay Lorna. Ayun. Pero, uunahin natin yung mga pastors muna. And wifey. Ayun. Para ano naman. And then, susunod kayo. Kaya, ewan ko kung ilan na ang mga pastors Hindi ko alam kung ilan na akala ko ba nag-uusap kayo? Oo, isang beses lang tinanong ko sa kanya. Ayun. Basta may nagpadala na pero hindi pa nababanggit. Iyon. Yung mga pastors kung hindi pa sila magpadala, edi unahin na natin yung mga taga rito. Yung mga nagpadala na ganon. Sabi ni Glenda, kami po di pa pwede na nga. Iyon. Okay, sino pa? Okay. Ayan, si Lala Carmina de los Santos. Ay, buo ngayon si Lala Carmina. Okay. Kaya ako, kukuha na ako sarili kong EA. Sinong EA mo? Mahanap ako dyan. Saan? Maasahan yung Ano yung EA? Yung executive assistant. Ano yun? Pinapasweldo? Oo. Talaga May lang. budget yun. Oo. Pambili ng tinapay. Okay, so happy birthday kay Rizalino bukas. Happy birthday. Ayan, sarado ang Barangay Commonwealth. Happy birthday! Sa Commonwealth ba siya? Ayan. Sarado ang Barangay Commonwealth. Sarado lang kasi may gagawing kalsada. May construction. May contraction. May construction kaya sarado. Okay. Kaya sarado. Okay, bakit kakunti lang tong nakaano? Alam mo nga ngayon, Wednesday ngayon, di ba? O nga pala, midweek service po ng Cobinas for Christ. Wednesday ba ngayon? Oo, kaya nagte-text si Pastor, sabi niya, manood ka. Okay ka, Pastor. Okay ka lang. O siya, ikaw na. Portion mo na yan. Ayan. Ba, si DJ Mac. Nakalagay na talaga yung pangalan, DJ Mac. Ayan. Okay, balik tayo sa beating stress. Kanina medyo nai-stress ako kasi marami akong mga documents na
nire-ready para sa isang achichuchu. Yan. 4XL pala yung kay Pastor Yudes. Ang gumawa lang niya si Ika. Talaga, masyadong modern. Hindi si ano yan, si Lorna yan. 4XL, maliliit ang sizes sa Pilipinas eh. Ganon? Yes. Yung 4XL, bali ano lang sa atin, ano ba yun sa atin dito yun? Ewan. Bakit si Eileen hindi makain? Eileen, ang pindutin mo, yung may logo ng iRadio. Yung picture. Yung picture. Yung picture ang pipindutin mo. Ayan. Kasi hindi dun sa attachment. Pwede rin yung link. Pwede rin yung link. Teka, ba't ba ako nagsasalita? Wala nga siya dito. Hindi niya ako narinig. Paki-guide naman po si Eileen. Hindi daw siya makapasok. Kasi may nagpadala sa kanya attachment. Yung may ano ng iRadio, yun ang pipindutin. Ayan. Hello kay Jolette Rodelas. Hello, Jolette. Ayan. Jolette Rodelas. So, ganun pa lang gagawin ko. Everyday mag-iiwan ako ng link doon. Pare-pareho lang naman yung link na binigay ko sa inyo ngayon. Basta doon sa tagapakinig ka. Yung pa rin, kasi yung permanent na link po natin, yung nakita ninyong pinadala ko na youtube.com.be spirikitik yun basta yung pinadala ko yun forever na siya na yun. Yun ang parati nating kahit hindi ko na ipadala sa inyo, hindi nyo makita, basta nakita po niyo sa Facebook yung link na yun, kahit luma na siya, click nyo lang yun, idadali na kayo kagad dito. Okay? DJ Mac. Matagal na palang ni DJ Mac yung account niya sa YT. Okay, ang atin pong babasahin ngayon is all about faith. Faith that overcomes. Eto, biting stress natin kasi medyo nakaka-stress tong araw. But ang ginawa ko para matanggal yung stress ko, nagdilig ako ng halaman, nagtanggal ako ng konting damo. Oo nga. Unti-unti kong tinatanggal lang yung mga damo. Ayun, konti-konti lang para ma-divert yung utak ko doon. Tapos nagpipray ako. Ayan, nagpipray ako. Pero nandito pa rin yung but prayer. Pray lang ako. Faith that overcomes. Ayan. Okay. Siyempre, BBM forever. Buong Angkana Ruiz. Ito lang, damit lang po yan. Huwag niyong pansinin yung kulay ng damit ko. Gusto ko lang yung mga damit na matitingkad. Ayan. 1 John 5, verse 5, verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ayan. Yung ating faith. Napakalaking nagagawa ang faith sa isang tao. Every life, including yours, is a series of successes and failures, celebrations and disappointments, joys and sorrows. Every step of the way through every triumph and tragedy, God will stand by your side and strengthen you. O, diba? Kahit mga anong pagsubok, yung mga disappointment, failures, ayan, kahit sa mga hindi lang failures, yung mga pighati sa buhay, and even joy, ayan, God is always by our side. Kung merong tayong faith sa Kanya. Pag walang faith, wala siya sa atin. O, diba? Jesus taught His disciples that if they had faith, they could move mountains. Diba? Kahit your faith is as little as a mustard seed, pero napakalakas ng power nun. You can say to the mountain, move, and it will move. Alam niyo naman yung mustard seed, di ba? Napakaliit-liit ng kanyang buto. Pero kung yung ganun kaliit na faith mo ay talagang solid, walang imposible. Sabi niya, His disciples, that if they had faith, they could move mountains. And you can too. When a suffering woman sought healing by merely touching the hem of His cloak, Jesus replied, Daughter, be of good comfort.
thy faith had made thee whole. That's from Matthew 9:22, King James Version. 'Di ba? Natatandaan yung isang babae na I think continuous yata yung pagdudugo niya. Pero na nakita niya si Jesus, na hawakan niya lang yung damit ni Jesus, gumaling na siya. Yun ang kanyang faith. Pinagaling siya ng kanyang faith. The message to believers of every generation is clear. We must live by faith today and every day. When you place your faith, your trust, indeed your life in the hands of Christ, you'll be amazed at the marvelous things He can do with you and through you. So strengthen your faith through praise, through worship, through Bible study, and through prayer. And trust God's plans. With Him, all things are possible. And He stands ready to open a world of possibilities to you if you have faith. Kaya yung mga dapat talaga, katulad dito sa, hindi ko naman sinasabing dito lang, marami ring mga iba't ibang programa, syempre kasama na dyan ng SMG, ay may mga Bible studies or mga devotion, reading of Bible, ganon, yung through, yung minsan yung mga kumakanta tayo ng mga songs na nag-worship ka sa Panginoon. Napakaganda nun. Parang ini-enhance niya lalo yung pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi nga, all things are possible and He stands ready to open a world of possibilities to you if you have faith. Ayan. Basta may faith tayo, walang imposible sa Panginoon. Di ba sabi nga, yung if your faith is as little as a mustard seed, pero solid na solid, walang imposible sa Panginoon. Here are some great thoughts by Shirley Dawson. Just as our faith strengthen our prayer life, so do our prayers deepen our faith. Let us pray often, starting today, for a deeper, more powerful faith. Yan. Andrew Murray, let your faith in Christ be in the quiet confidence that He will, every day and every moment, keep you as the apple of His eyes. Keep you in perfect peace and in the sure experience of all the light and the strength you need. Ayan. Stress buster, feeling comes and feeling go, but God never changes. So when you have a choice between trusting your feeling or trusting God, trust God. Ayun po. Ayan. So ang ating faith, may exercise natin yan sa iba't ibang paraan. Yan. Yeah. Totoo yan. Without faith, it's magbasa tayo ng Biblia. Imposible nating mapiplease ang Panginoon. Yeah. Kasi how can you communicate with God without faith? Of course. Anything naman Kung di ka nagtitiwala sa Kanya, wala kang paniniwala. Nakapost tayo, City. Huh? Nakapost tayo. Again? No. Tignan natin na. Oo nga. But anyway, naka-record naman din tayo rito, so we still continue na tignan ko si Nandiyan pa ba kayo? Yeah. Ayan. Alam mo, hindi ko maintindihan kasi yung reason bakit nagpo-post ng ganun. Mm-hmm. So it could be something with the graphic cards. I'm not sure. But anyway, sige, sabi nga kasi nila, baka daw yung graphic cards ko. Mm-hmm. Sabi ko, hindi naman. Nandiyan pa daw sila. Ayan. Nakikita niyo ba kami? Gumagalaw ba kami? Or nakapost kami? Hindi. Dapat ganito rin dito nakikita na sa Yeah. Oo. Nakapost kami, Dito gumagalaw tayo dito. Oo. Nakapost din doon. Ayan. Nandiyan pa daw sila pero hindi na tayo gumagalaw dito, di ba? Dito pa sila. Oo. Gumagalaw po ba kami diyan sa inyong mga monitors? Ayan. Try kong Sandali lang Gagawan natin na ba? Naka-freeze. Ayan. Naka-freeze daw? Okay. Naka-freeze tayo talaga. Ayan. Pero narinig nila tayo. Yan pala yung text nila.
Hindi tayo gumagalaw kasi. Yan. Pero pamaya sa... Pero may audio tayo. Kaya nga sabi ko, it's better na nire-record ko eh. Kasi anything na ano man mangyari, at least meron akong backup. Yun, live yun, hindi nagpipress yun. Yeah. Kaya sabi ko, ano kaya reason? Siguro it's about time palitan ko yung video card ko. Na mas mataas. Kanina lang po kanina, yan. Na mas mataas yung video card. Gumagalaw naman. Gumagalaw? Hindi, gumagalaw yung mga ano. Yun lang, naka-freeze lang tayo. Ayan. As long as naririnig nyo kami. Ayan, freeze ulit. Siguro, I think, subukan ko mag-upgrade ng video card o order ako. Pero kahapon, okay tayo, no? 2 hours, 2.5 hours tayo kagabi. Yun nga, para bang ano ba yung may sumpong? Baka mas okay sa ano na lang. Ay kaso, sayang yung iRadio. Dun sa account mo. Kagabi dun tayo. Yun din yun eh. Ramon Pascua. Eto, iRadio. Ganon din yun eh. So, pero hindi tayo nag-freeze kagabi. Hindi. Yeah. Siguro nagkakataon lang. Ganon na... Ang suspecha ko yung video card ko na siguro. Baka... sabi dito ni Juliet, may pa-survey po sa SB regarding sa service nila. Ay, nako. Di... Mag-ano tayo dyan? Ano daw? May pa-survey daw. Ang alin? Ang Facebook. Yun. Tungkol sa service nila. Ayan. iRadio. Ayan. Basta naririnig tayo. Ayan. Yeah, pipray natin yan. Pipray natin. Ayan. Okidoki. Ang ingay. Ay, gumagalaw naman ah. Hindi, dito. Pero dito sa monitor. Dito yan di ba? Oo. Dito lang yan. Kaya sabi ko, iRadio. Ayan na naman tayo. Sabi ko, yung iRadio, ano kaya? Yun ang, ayaw na nila yung iRadio. Di gawin mo na lang. Hindi walang kaso yun eh. Ang kaso doon yung yung tawag dito, talagang hinahunting nila talaga, pinapersonal nila yung program. Hindi naman nila tayo kilala. I think. Kasi ilang beses na natin ginagawa ito. Ano? Ngayon lang nangyayari. Nagkakaproblema nga eh. Yan. Anyway. Alam mo, ginawa ko, ni-restart ko. Close ko, tapos binukas ko ulit. Sumunod natin mangyari. Nandiyan pa kayo? Narinig nyo kami? Naka-freeze talaga. Sabi niya, may talaga. Nag-monitor ba sa iRadio? Parang hinahabol hanggang YouTube, sabi. Maybe, siguro. Maybe? Yan. Hanggang siguro, ganun talaga. Na hinahanap nila kung saan sabi mo kasi pinipersonal eh. Hindi ka naman kilala eh. Hindi ako kilala. Ang kilala niya yung program, siguro naka-wanted list yun. Sabi niya. Wanted. Wanted list yun. Kaya yun ang malinaw naman ang audio natin. Kailang video freeze. Buti nila maganda ako sa naka-video freeze. Pero pinagtatakaan ko kagabi, tuloy-tuloy naman siya. Pero hindi iRadio yung ginamit mo kagabi. Still the same yun. Ayan. Under sa name mo, Ramon Pascua. Siguro, o-order ako ng mas mahal na video card. Graphic cards. Subukan ko na magpalit ng video cards. Ayan. Sige, tapos na pala ako magbasa. Ano ba yan? Anyway. Tuloy pa rin natin show must go on. Tuloy natin, syempre. Nandito na tayo sa gitna. Marites At saka naka-record naman tayo ngayon. So, after this, madidelete natin itong na-freeze na segment na ito, itong broadcast na ito. Then, ipapalit natin. Kaya lang yung mga, sayang yung mga, mga comments nila dyan. Gumagalaw. Kaya, gumagalaw yung comments. Ayan. Hindi, I mean yung, siyempre kumakain lang daw sila. Pag dinilit ko yung itong video file na ito, siyempre, nanghihinaya ako sa mga nagbibigay ng comments kasi dagdag points yan eh. Ayan, nakakapagtaka daw. At nakakahalata na ako. Parang monitor. Nako, sa million na million na nagano. I don't think so. Di ba noon pa yan eh. Noon pa yan eh. Nung
Sabi ko may taga dyan sa FB na talagang hinahunting talaga yung iRadio. Hanggang Facebook? Hindi siguro. Malay mo, may kaibigan dyan sa YouTube. Grabe sa assuming Personalan eh. Personalan. Kanta na lang tayo. Ayan. Alright. Sige. Kasi hindi nila ako makikita. Nakapink pa man din ako. Hindi, naka-record nga eh. Nga pala, naka-record. Huwag mo tindihin yung broadcast natin. Yung broadcast, pagkatapos nitong show, okay. deleted siya, papalit natin yung, isaswap ko yung alright. Ayan. Sabi ni Ika. Nakakainis. Ni ano pala, Lorna, bantay na bantay ata tayo dito sa iRadio. Oo, parang Jawa ang style. Ayan, pray lang natin. Pray lang tayo. Katulad kahapon, di ba? Parang Jawa style. Ganda, di ba? Ayun, nag-enjoy kahapon eh. 'Di ba? Sa kanta-kanta. Pati si lolo nyo napakanta nyo ng todo-todo. Hindi, stress lang ako noon. Hindi na mauulit 'yun. Grabe. Oo. Mamaya tanggalin ni Lord yung pagkanta-kanta mong 'yan. Hindi na na-stress lang ako noon. Ano yung titirahin mo? Ha? Yung kakantahin mo. Ayan, di ko na naman tuloy alam eh. Siyempre Christian song. Sige, ano yun? Ayan. Ilagay mo nga dyan yung Goodness of God by C.C. Winans. Yun na naman. Yun nga nilagay mo kahapon eh. Hindi ko nga lang kinanta. Huwag ka magsasawa sa mga Christian songs. Hindi, ibig sabihin, baka sawa na sila doon. Ha? Hindi naman. By C.C. Winans. Sige, iba na lang pala. Kantahin natin yung, wala naman ako alam na ibang kantahin eh. You are God alone. You are God alone. Yan. You are God alone from before time began. Ayan. Para lang, habang kumakain sila, kasi hindi naman sila titingin sa monitor eh. Nakikinig na lang sila. Para na lang tayong isang radio station. Na walang picture. Oo. Oo, gano'n. Nakikinig sa isang transistor. Ayan. Pero mukhang transistor na pala ngayon tayo. Naman na high-tech na, o di ba? High-tech na yung transistor, nanggagaling na sa cellphone at saka sa iPad, sa tablet, yan, computer, gano'n. Pero okay? Lagi ka na lang sumasabi. Instrumenta? Instrumental, karaoke, ganun. Ayan. Okay, talaga naman. Talaga. Trust His Heart po. Ay, hindi ko kabisado yung Trust His Heart. Ganyan talaga siguro. Sabi ko siya sige na, ilagay mo na. Akala ko ilalagay mo. Yan? Bahala na. Tingin ako, baka hindi yan ang type mong -1. Ayan. Ayan. Ayan, alam niyo ba itong kantang to? Created by human hands, you are not a God dependent on any mortal man. You are not a God. Taas. Hindi ko makakanta. Sisigaw ako dyan. Baka may boses mo. Hindi pwede sa din. Hindi pwede. Yan. Palitan, maestro. Palitan? Oo. Hindi kaya masyadong mataas. Ayan. Wala na. Standby lang kayo dyan. Mag-iba ka na lang ng kakanta. Sige, yung unang Pang ilang araw na tayong ganito, no? Ang alin? Yung talagang binabatikos tayo ng Ay, hindi huwag tayo magpapabatikos. Eto, instrumental. Female. Ayan, female. Ayan. Try natin,
Ayan. Pag-iba na lang. O, sige. Wala na akong alam. Ano pang... Okay. Gusto mo akong hahanap? Sige. Dito sa ano? Ayan. O, kausapin mo sila. Hello, kausapin ko kayo. Ayan. Kausapin mo sila, ha? Kamusta na kayo dyan? Okay. Asa na ba yung YouTube? Balik na natin sa ganitong sitwasyon ng buhay. Anong oras na ba? Wag kang papa-stress. Alas 8. Naririnig naman nila tayo eh. 8 o'clock si Pastor Henry Medina na siya mamaya. Yan. Ayaw naman to. Sign in. So, pagkatapos, ayan. Kaya, meron ka pang time hanggang 8 minutes. Masya na ba ngayon? Oo. Di, wag na. Hindi, okay na. May 8 minutes. Hindi, ayaw gumana tong ano mo. Tablet mo. May verify pa siya. Alright, so, wag tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga, habang buhay, may pag-asa. Ay, ngayon lang pumasok si Christina. Oo, naka-freeze kami kanino pa. Frozen kami. Ayan. Frozen kami. Kanina pa kami frozen. Kaya katayin natin. Let it go. Let it go. Let it go. Ayan, kanina pa. Talagang wag tayong pananaig. Basta naririnig nyo lang kami. Ang importante, naririnig nyo lalo yung mga salita ng buhay. Yun ang pinaka-importante. Na dito sa iRadio. Etong mga bulabuladas natin dito pampa good vibes lang. Ayan. Pero ang the best dyan ay yung tawag doon. Ang mga salita ng Diyos. Ayan. iRadio. Diba? Ganyan-ganyan kasi hindi nyo naman ako nakikita. Hindi nyo alam kung ano itsura ko ngayon. Sige, ano ginagawa ko? Ayan. Nakataas ang paa niya. Ha? Nakataas ang paa niya ngayon. Nagkukuya-kuya ko. Nangunguya ko. Ayan. Pero mapapanood nyo kami sa ito pagkatapos po nitong broadcast na ito, yung recorded na siya. Mamaya pagkatapos din itong program na ito, 9 o'clock or earlier. So, pwede nilang panoodin yung replay. Alam mo, nanghihinayang ako din sa itong mga comments na ito. Meron siyang 109 playbacks. Ayun. Pero mapupunta pa rin yan. Masisave pa rin. Hindi. Kasi pag dinilit ko ito, pag dinilit ko itong ang ipapalit ko yung recorded natin, mawawala na ito. Kasi frozen ito Pero yung itong mga comments, mawawala. Pero anyway, sasacrifice ko na lang. Alam mo siguro it's time to siguro bumili ako ng bagong video card. Itong video card na ito mukhang hindi ata naglolo ko na. Ang mahal kasi itong video card na ito 2 piraso pa naman. So, bibili ako siguro na 1 piraso. So, video card kaya yan talaga, no? Kasi lahat ng ginawa na So, isa na lang, sabi nga mga kaibigan ko, mga either, kasama ako sa mga trabaho, sabi nila baka yung video card mo, ang nagpiprease. Sabi ko, hindi naman nagpiprease Hindi, yung pagka nagtatransmit ka, nagpiprease. Pero yung dito sa iyo, sa harapan mo, hindi. Iba yung tinatransmit mo doon sa live mo dito sa loob. So sabi niya, subukan mo magpalit ng video card. Kaya, di ba ang Amazon ganon? Umorder ka, meron kang 30 days na trial. Pag ayaw mo, pwede mong sa uli refund yung pera. So, yun ang gagawin ko. Order ako, tapos pagka ganun pa rin, sa uli ko. So, risk-free. So, yun ang gagawin ko siguro. Alam mo ba magkano yung isang ganun? Hindi ko alam. Almost $400 ang isa. Mahal. Video card pa lang yun. Kaya, after siguro nito, may ordering ko na yung video card na yun. Kasi pinag-iisipan ko rin, baka ako yun na talagang problema kasi nasubukan na natin iba-ibang paraan para Mali mo, pag na-fix ito, makabalik tayo uli sa Facebook, yung palang issue. Kaya? Yung palang issue, no? Hindi. Nakakat tayo dun talaga, di ba? Hindi, kasi
baka, kasi ganito rin nangyayari sa YouTube So, maaring same reason din dahil masyadong mababa yung video card natin, hindi kayang i-process ng computer, ay yung ng Facebook o yung YouTube na itinatransmit niya by air, nahihirapan siya. Yun. Pero gano'ng katagal na ba yung video card mo? Actually, wala. Kasabay lang nung bago lang. Oo. Ayan. Ayan na. Time na pala para kay Pastor Henry. Ayan, tatawagan na natin si Pastor Henry. Tawagan na natin si Pastor Henry Medina. Teka muna. I-minimize ko muna ito. At ako'y ang daming nakabukas na Henry Medina. Ito na siya. Standby lang kayo mga kapatid. Hindi nyo man kami nakikita pero naririnig nyo pa rin kami. No? So, ayan na siya. Pastor Henry, hello, magandang tanghali dyan sa inyo. Good afternoon po. Opo. Ayan. Magandang gabi po dyan. Magandang gabi po. Ito, na-process na naman tayo. Pero, naka-recorded naman tayo. So, imagine mo na lang na live pa rin tayo kasi after ng program, i-switch ko isa-swap ko itong recorded na ito dito sa mga live natin. So, parang ganun din ang nangyari. Parang live pa rin tayo lumalabas ngayon. Yeah, pero naririnig ka po nila, Pastor. Naririnig ka nila ng malinaw. Sila. Malinaw na malinaw. At saka nakikita ka namin, no, na nare-record ka pa rin dito sa ating sa ating program. So, wala pa rin kawala. Opo. Ayun, mabuti. Marami ho talagang obstacle. Ang dami totoo, Pastor. Alam mo, Pastor, sa totoo lang, 2 weeks na itong iniisip ko. Sabi ko, pinagpe-pray ko. And marami na akong mga eksperto na tungkol sa mga programming, sa software na nakausap. Natulungan nila tayo, na-resolve naman, pero bumabalik-balik pa rin. Pero isang bagay na lang hindi ko pa nasusubukan. Yung meron nga dapat sigurong palitan dito sa ating computer na siguro mas i-upgrade pa na mas malakas. Yun siguro ang pinaka-problema. Kaya anyway, yun ang papunta tayo doon, Brother Ramon. Papunta tayo ron sa kaya nga pag-pray natin dahil madugo yung presyo ng pyesa na yun para umaabot na mga almost $300 to $400 ang isang piraso. Isang piraso lang yun. Yung pala issue ron. yun ang madugo doon. Talagang alam po ninyo talagang yun ang huling option na iniisip ko. Pero sabi ko kung talagang kinakailangan, God will provide. Yes. Kahit siguro ipangutang natin, bahala na si Lord na magbabayad siguro niyan. Investment po, Brother Ramon, investment pa rin yun. I know. Bueno, kamusta kayo dyan, Pastor? Ito na nga Brother Ramon, sabi ko nga, ang daming obstacle. Medyo yung internet namin ay wala talaga as in ngayon. Naka-load lang, ka-data lang kami. Ganun. Bakit anong nangyari sa inyong internet? Yung inyong... kasi may mother router kami. Marami nakakonekta ron. Ngayon, pag hindi lahat nakabayad, yun lang kami. Nasa Siam kami So, isa kami ron sa Siam. Pagka may mga hindi nakakaano, dun sa mother router, medyo, may sanction lahat. Ganon, salabat yung mga nakakabit, Opo, marami kami. Siam kami ng mga individuals doon sa mother. Kaya, minsan yung sanction, nadadamay din. Tsaka medyo, ako rin po, incomplete yung, partial ako nagbayad Kaya, so, in other words, na pinutol yung wifi nyo? Ganun po. Hindi naman siguro. Saglit lang naman po. Sanction lang yun kapag di mo pa napupul. May 60, 70% lang yung ating naibigay. Ganun. Pero naipul ko na po. Ang mangyari, wala pa naman. Sabi niya kanina, sabi ko bago mag 11:30, balik mo kasi may radyo. Sige po. Hanggang ngayon po, tinawagan niya na ako lahat-lahat. Wala pa rin. Ganun. Ganun pala dyan, Pagkatapos po, sa apps ko nawala si Facebook, YouTube, Gallery, tsaka si Messenger ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya mamaya,
itatakbo ko to sa technician. Hindi ko alam kung bakit. So, pumunta ako rin sa, hindi po ako makapunta ng Play Store. Wala rin si Play Store. Ayaw din. Tag dito, hindi raw din malfunction din siya. Kasi mahina yung internet. Siguro po. Opo, mahina yung internet ninyo. Yung connection, mahina. Kaya, ganun pala yun. Pagka partial lang binayad mo, partial din yung speed ng internet mo. Grabe. Kontrolado. Ibang klase yan. Ganyan pong uso rito, Brother Ramon, yung yung nakakabit lang sa isang may router din kami sarili, pero nakakabit kami sa isang mother router. Ganoon. Ganon. Tapos yun, dun sa mother router naman na yun, meron na namang kumokontrol din doon. Ayun, Kaya magre-report yung mother router, ito yung mga wala pang bayad, ito. Yun ngayon naman yung mga sanction. Magulo. Masakit sa ulo yan. Na-stress na ako niyan. Mother Ramon, ganun. Kaya, minsan, para pagka mag-load ka na lang kapag ka-emergency talaga. Ganun po. Ginawa namin ngayon, naka-load lang kami. Magkano naman po ang niloload nyo, Pastor, for like this one, mga 30 minutes na ano? Ay, di po, para maganda-ganda. Okay na yung 50 pesos po. Ganun. Matagal na yun, Pastor. Para maganda-ganda, ibig sabihin. Ilang minutes na yun, Pastor? Ito, hanggang matapos siguro tayo po. Pwede rin naman. Ganyan. Opo. Yung MB niya, yung MB po. Ito, maliwanag kayo ngayon, Pastor. Opo, ngayon ikalulod, hindi ginamit, ni-reserve para po dito sa technique na to. Ayun. Ay siya, huwag na natin aksayan. Maganda itong topic mo ngayon, Pastor. God's sovereignty, ha? Opo, yun. Maganda yan. Sige po. Okay, sige, mag-umpisa na tayo. Opo. Okay, napag-isipan ko po ito na hindi yung basta naisip lang kasi nga a week pa naman ago ay ito na yung topic talaga na nasa isip ko dahil nga rin sa kasalukuyang pandaigdigang nangyayari sa atin. Ako mismo po ay may kaba din kasi nga sa ganyan. Akala ko okay na ang Ukraine at saka ang Russia. Pero ako mismo po bilang may pamilya, hindi ko alam kung anong mangyayari. Plus the fact na ang mga kausap mo pa minsan din na sa paligid ay mga tao na alam niyo kinakabahan din sa mga nangyayari. Ganoon kasi nga kahit sino naman po siguro. Pero ang maganda po ay merong Diyos na siya ang makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi nating sovereign is yung makapangyarihan sa lahat, no? Kaya yung pamagat natin. At hinango ko yung sa Acts chapter 20 verse 16 to 24, no? Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol, doon nakagad tayo sa 17. Sabi ni Pablo, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong lagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo sa buhay ko. Hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem. At sabi niya, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam, sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Kapag sinabi po natin God's sovereignty ay ito po yung matuwid na pamamahala ng Diyos Hindi basta wala lang. Actually ang Russia is sovereign. Pero yung kaniyang pagka-sovereign ay alam niyo 'yon, no? Masagasaan ng masagasaan.
Ang Diyos hindi ganon. Sovereign siya pero Diyos siya na matuwid. Hindi ba siya nananagasa dahil siya yung makapangyarihan sa lahat? Magkaiba. Ayun po ang maganda. Kapag nalaman natin na yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat, magbibigay po yun ng faktor sa atin. Malaking faktor ho yun para harapin natin yung buhay na ito at lahat ng threat na dumarating sa buhay natin ay makayanan natin. Dahil ang Diyos ay matuwid kung mamahala, dapat nating malaman na maging yung ating buhay na siya ay gumawa nito. At dahil inimbento niya ang buhay sa atin, meron siyang magandang plano dito. Now, doon sa God, sa sovereignty ng Diyos, yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat as in, sa sandaigdigang ito, dapat nating malaman na sa kanyang pagiging pamamahala, siya rin ang nag-create, siya rin ang nag-imbento ng buhay. God is the inventor of life. Sa Job 38 po sinasabi doon, ano ka ba, Job? Kung makapagreklamo ka, para bang akala mo, nalalaman mo kung gaano ko, parang nililimitahan mo ko. Hindi mo ba alam kung gaano kung nilalang ang kalawakan? Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Yung sovereignty ng Diyos, Yung sovereignty ng Diyos, mahalaga na malaman natin, maging yung pagkalalang niya sa atin, at di lang tayo basta nilalang, meron siyang magandang plano sa atin. Na hindi lang tayo basta sumulpot dito sa mundong ito. Meron tayong gagawin. At kahit na dumanas man tayo, tumaharap man tayo ng mga itong pandaigdigang threat na ito, meron pa rin ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. At meron siyang gagawin pa rin para sa atin na ikabubuti natin. Kaya nga si Job angal ng angal. Anyway, sino ba si Job? Si Job ay, ang Job ay tungkol sa taong, ito ay tungkol sa kasaysayan ng isang taong namuhay ng matuwid. Namuhay ng matuwid pero dumanas ng pagkatakot na pagsubok o paghihirap. Siya. And the same sa atin, kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, puro ka angal, Job. Bakit nalalaman mo ba kung paano ko inilagay, gaano ko create ang mundo? Anyway, ang mundo po hanggang ngayon, gaano kalawak, ang tanong pa rin hanggang ngayon, gaano ba kalawak ang kalawakan? Wala. Hindi matansya hanggang ngayon ng mga astronaut, ng mga scientists. Ang sabi lang nila, pwede ka raw lumabas sa galaxy natin pagkatapos ng 1,000 taon. Doon ka palang makakalabas. Pagka nakalabas ka rin sa galaxy natin, anong kasunod nun? Hindi alam. Nakita nyo kung gaano kakapangyarihan yung Diyos na ganito, na sinasabi niya kay Job na, hey, ako yung nag-imbento ng buhay, akong creator neto, huwag kang kabahan, akong bahala sa'yo, akong pinakamakapangyarihan sa lahat. The same sa atin. Kapag may kakaproblema tayo, dapat nating alaman na ang Diyos lamang ang makakaalam kung paano tayo ayusin ng Diyos. Yung itong cellphone ko, maraming beses itong nagmalfunction. But sa tuwing magmamalfunction ito, tatakbo ko dun sa kakilala ko at mapagkakatiwala ang technician. Sasabihin niya lang sa akin, Pastor, iwan mo yan. Balikan mo after na 4 hours. Pag binalikan ko, okay na naman. Masisira naman na magkakaproblema na naman. Pupunta na naman ako sa kanya. Pastor, akin na, ano problema? Sige, ako nang bahala po. Balikan mo after 2 hours. Pagbalik after 2 hours, okay na naman siya. Hindi ko dinadala ito sa karpintero. Kasi walang alam yung karpintero dito. Dinadala ito sa technician. The same sa atin. Sa buhay natin. Ang nag-imbento sa atin is God. Sa Kanya lamang din tayo dapat pumunta at tumakbo. Siyang nakakaalam nito at aayusin niya tayo. God is the inventor of life. Pangalawa is that God is the holder of life. God is the holder of life. Psalms 103. Verse 19, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. Siyang may hawak ng buhay natin. At dahil siyang may hawak ng buhay natin, marapat lamang na datin siyang paglingkuran. Na-create tayo, inimbento niya tayo, marapat lamang na tayo ay magsilbi sa kanya, the same pa rin. Kaya hawak natin minsan ang ating gadget, ang cellphone natin, ito kasi nagagamit natin Ang daming nagagawa niya to sa atin. Pero
Sa kabilang banda, kapag ang gadget natin na hindi tayo napagsisilbihan, lumalabas na, di ba? Lumalabas na para ano ba naman ito? Minsan, itatantabi na lang natin siya. Pero bakit, Pastor, ang daming tao ayaw paglingkuran ang Diyos? Bakit hindi pinaglilingkuran ang Diyos? Nilalang sila ng Diyos. Ang sagot dyan is simple. Hindi ko talaga mapaglilingkuran ang Diyos hanggat wala kang ginagawa na pagdededicate ng buhay mo sa Panginoong Hesukristo muna. Hindi mo magagawang ibigin ng Diyos at ibigay ang buong puso mo, espiritu at kaluluwa mo, hanggat hindi mo pa kilala kung sino yon, pagbibigyan mo. At mangyayari yon kapag ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon. David loved to serve God. David loved to praise God. Bakit? Kasi alam niya na siya ay galing sa Diyos. Sabi nga niya, you created me from my inmost being. Kilala mo ako, doon pa lang sa sinapupunan na alam mo na kung sino ako . God is the inventor of life and God is the holder of life. Dapat nating malaman yon na Diyos ay matuwid ang kanyang pamamahala at siya ang may hawak ng ating buhay at siya ang lumalang nito. At ang pangatlo is that God is the planner of life. God is the planner of life. Siya yung nagpaplano. Psalms 37, wag kang mabalisa dahil sa masama, wag mong kainggitan liku nilang gawa. Katulad ng damoy sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Makapangyarihan ng Diyos at siyang namamahala ng sangkatauhan at ng ating buhay. Siya rin siyang may alam at nagpaplano ng ating buhay. God is the planner of life. Ang gagawin lang natin is that i-commit natin ito. Kaya sabi niya, sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. Pag sinabi natin i-commit natin yung buhay natin, total ang Diyos naman ang nagpaplano. Sinabi natin commitment, no matter what, rain or shine. No matter what, rain or shine. Sabi niya, sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng commitment. Pag kinumit mo yung buhay mo, pag kinumit na mo buhay mo, no matter what, rain or shine, ano man yan, paglilingkuran mo siya. Kaya balikan natin yung kaganina, hindi mo natin talaga mapaglilingkuran ng Diyos kapag hindi pa natin siya lubusang nakikilala. Yung Diyos ang nagpaplano ng buhay natin. Siya noon at hanggang ngayon. Siya ang nagplano ng buhay natin. Kailan ako makakakilala, kailan ako tatanggap sa Panginoon, kailan ako maglilingkod sa Panginoon, kailan ako mag-aaral sa Bible School, kailan ako mag-aasawa, kailan ako magkakaanak, ilan na magiging anak ko, saan ako titira, saan kami magse-settle down. Alam ng Diyos natin, siya ay nagpaplano. Kailan ka sisingilin, kailan ka magbabayad, saan ka kukuha. Ang Diyos ang lahat na nagpaplano yan. No? Anong mangyayari ngayon sa mundo natin? Meron ng pinaplano ang Diyos sa atin. Tataas bang gasolina at pag tumaas ang gasolina, maapekto? Oo, pero huwag ka mag-alala because merong sovereign na Diyos na makapangyarihan na nagpaplano sa buhay natin. Pag siningil ka, kailan ka magbabayad? Kanino ka kukuha ng pambayad? Do not worry. God is planning for our life. Siya lahat yan. Pumanatag lamang tayo sa Kanya. Makakapanatag tayo. Bakit? Kinumit naman na natin ang ating buhay sa Kanya . Ganun lang. Sa mga bigatin sa buhay, simpleng-simple . No? Analogy dyan, simple. Kung may pasanin tayo sa buhay na ito, yung pasanin na yun, ibigay mo doon sa iba. Gagaan. No? Gagaan yan. Come to me all of you who are weary and heavy laden and I will give you rest. Ganun lang yan. And then ang panghuli at ang apat at panghuli is that God is the author of life. Yung binasa natin kanina sa Acts. Hindi alam
hindi alam ni Apostol Pablo kung anong mangyayari sa kanya sa pagbalik niya sa Jerusalem. Pero alam niya lang, sabi niya, ang alam ko lang, pagdating ko doon, nako, pagpighati at paghihirap ang aking daranasin. Anyway, okay lang. Sabi niya ganon. So, God is the author of life. Sabi niya, di bale, ang alam ko, na i-surrender ko ng aking buhay sa Panginoon, bahala na ang Panginoon. Bahala ng Panginoon. Alam niyo po, totoo sa buhay natin, napakaganda na malaman natin ang gumagawa ng kwento ngayon ng buhay natin is God. Kung ang sumusulat ng buhay natin ngayon is God, napakaganda. Bakit? Kasi kapag ang kwento ng buhay natin, ang Diyos ang sumusulat, kapag tayo ay binasa ng iba, mabe-bless sila. Kaya nga may mga libro, no? May mga libro, no? Na kung saan mabasa mo sa likod, nakalagay dito, si John Bieber ay isang international speaker at mabiling may akda na kilala sa kanyang tapang, no? Best-selling author si John Bieber. Mabili kapag yung libro niya nakita ng tao, bibilihin. Kasi best-selling siya, author siya. The same sa atin. Ang author ng buhay natin is God. At kapag ang author ng buhay natin is God, merong magandang kwento. May magandang kwento. Alam mo, mag-isa mga marites, kapag ang ikinwento ay tungkol sa isang buhay, na binago ng Diyos, walang nag-aaway-away. Wala. Wala akong nabalitaan na nagkwentuhan sila at ang pinagkwentuhan nila is that yung binagong buhay. No? Walang nag-aaway-away. Kaya lang kapag ang pinagkwentuhan is kung ano-ano lang, alam niyo yun, walang buhay na ang naggawa ng kwento ay ang Diyos ang naggawa ng kwento na pinag-awayan. Bagkus pa nga ang buhay na kung saan ang Diyos ang gumawa ng kwento nito, yung kwento nito, ay pinagpepestahan pero nandoon na ikinatutuwa nila. Alam mo yan, grabe. Hindi ko akalain mababago ang buhay niyan. Eh dati yan ditong, alam niyo yun, pasaway eh. Pero nabago siya. Why? Because God is the author of life. Maging si Pablo, meron ba si Pablo noon? Ayaw nga nila sa kanya eh. Ano ba merong kwento sa si Pablo prior sa kanyang conversion? Wala. Murderer, mamamatay tao, persecutor. Ayaw nila pakinggan. Pero nung makakilala siya sa Panginoon, iba na bago na ang kwento. Iba na naging author ng buhay niya. At dahil bago na ang author ng buhay niya, alam natin kung anong meron ngayon si Pablo. At maging tayo sa panahon natin, kahit sino, pag nagbasa tayo ng kanyang kwento, mag-aantig ang ating puso. Sabi niya, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Pag ang Diyos ang may hawak ng buhay natin, sasamahan niya tayo. He guides us, He guards each step of the way. Anumang meron tayo sa buhay nito, hopes, dreams, ipagkatiwala natin sa Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan na yan, na siyang nagpaplano, siya ang nag-imbento ng buhay, ay siya ang may hawak nito, at siya rin naman ang sumusulat ng kwento ng buhay natin. At kapag nangyari yon, masasabi natin na kaya nating harapin ang mundong ito na punong-puno ng banta. Nawa po na pagpalang bawat isa sa atin sa maikling mensahe ng salita ng Diyos. Balik sa inyo, Brother Ramon, Sister Karin. Amen. Amen po. Ganda ng topic. At yung pagiging sovereign, ang Panginoon kasi siyang lahat ay may control ng lahat. Yung mga bagay na inaakala natin na hindi mangyayari dahil ayon ito sa kanyang kagustuhan, sa tamang araw, sa tamang panahon na kanyang itinakda. Kaya minsan na nagtataka tayo meron tayong mga prayers na hindi nangyayari na sabi natin, di ata nakikinig ang Panginoon, di ata pinakikinggan yung ating kahilingan mukhang di ata tayo pinapansin. Pero hindi natin alam, siyempre ang Panginoon, alam niya yung mangyayari sa darating na panahon. Hindi makakabuti itong hinihiling mo sa araw na gusto mo. Dapat sa gusto ko in God's time always. Hindi yung my time, pero yung time ng Panginoon dapat. Alam mo lang naisip ko Pastor Henry, ito nangyayari ngayon sa bansang Ukraine, na
sila talaga ay binubugbog ng itong mga Russian, yung kanilang bansa. At marami po dito na mga taga ibang bansa din, ibang national, katulad ng iba-ibang lahi, matatawag natin, ito ba talagang it's sovereign or God's sovereign na ito bang bansa na ito talagang itinakda na ganito ang mangyayari dahil inaakusahan siya ng Russia na isa siyang terorista? At sa ibang palagay, ito ba ay kagustuhan ng Panginoon na itong bansang ito ay ganito ang dadanasin, that maraming mga inosenteng civilian ang namatay sa ngayon? Sabi daw nila may higit 2,000 na ang namamatay na civilian, so at meron pang araw-araw na nadadagdag. Sa palagay mo, ito ba ay kagustuhan ng Panginoon nangyayari dito, or ginagamit ng Panginoon ang pangyayaring ito para may bigay ang mensahe sa buong mundo? Yes, dalawa, Brother Ramon, maaring mensahe ito ng Panginoon din, at saka isa pa is fulfillment din ng iniwan ni Jesus noong siya ay tanungin before, when he was about to go to ascend to heaven, di ba, tinanong siya, ano mga sign na babalik ka uli? Ayun, isa yun sa mga sinabi niya, yung rumors war against a nation. Isa po yun sa mga sinabi niya na senyales ng kanyang pagparito. So, natutunayan lang ng Diyos na may eschatology at may mga pangyayari bago ang pagdating talaga ng second coming. At yun na, ito na nga po yun. Talagang kailangan dumating itong mga ito. Hindi talaga siya, hindi sa may iwas talaga. Maari po yun. At isa pa is yung, para din talaga po ang mensahe ng Panginoon ay minsan ay ang tao talaga kapag may tribulation sa buhay, hindi ba? Saka lang patawag dun sa last resort kung tawagin. Yung alam nilang, yun na lang, wala na. Yun na lang talaga. At ang makikita naman natin din ngayon talaga na marami ang tumatawag sa kung sino tinatawagan. Basta alam nila merong isang mas makapangyarihan sa lahat. Iba-iba yung kanilang pagkakakilala at konsepto kung sino ito. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin, tatawag sila sa isang supreme being. At yun. At ganun pa rin yun. Yung iba kasi, iba yung kanilang tinatawagan, pero kinikilala pa rin nila na, ay, merong isa na pinaka-supreme na alam namin na makakagawa na lamang at makakapagligtas sa kalagayan natin ganito. So, maaari pa rin po. Ito ay, minsan ay kalooban pa rin ng Panginoon at makikita natin kung may kilos pa rin siya rito para talaga maiparating sa tao na God is existing at makapangyarihan pa rin sa lahat. Ganun po. Totoo yan. Mensahe talaga. Minsan ito ng minsan naisip ko parang biblical ang nangyayari. Hindi talaga. Biblical talaga. It is biblical. Oo, na pinapakita talaga yung salita ng Diyos totoo, na may mangyayari talaga mga bagay na yung kababalaghan, sabi, mga bagay na kagimbal-gimbal, na sa paligid natin, there will be rumors of war, sabi nga nila. Itong rumors of war na ito, panahon pa ng ating Panginoon, may gera na nung araw na yun May gera. May gera na po. Mga panahon na yun, in dark ages, meron na hanggang sa ngayon, nangyayari pa rin Pero yung paulit-ulit na senaryo na ganito ay hindi na bago sa lahat. Pero ang hindi natin nakikita rito, yung time kasi ng Panginoon, yung God's time at saka yung time natin magkaiba. Magkaiba. Iba yung isang araw ng Panginoon at isang araw natin dito. Iba yung bilang ng kalendar nila, ng langit at ng kalendaryo ng lupa. Ang aking tinutukoy dito ay Pastor Henry ay minsan dumarating sa ating buhay ay maraming mga kaguluhan na nangyayari, na mga pagsubok na hindi natin inaasahan, na gaya na sabi mo nga parang tribulasyon na ng ating buhay ito, Pero ito ba ay
nagpapahiwatig ba ang ating Panginoon sa atin na meron ba tayong dapat na isuko, na dapat usisain natin ang ating sarili kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa ating buhay? Ayun po. Totoo po, Brother Ramon, no? Kasi lagi naman maging si Pedro ay lagi niyang pinapaalalahanan yung readers niya na actually sa panahon na ganito, dapat kayong anytime maging convenient o napaka-inconvenient ng buhay. Sabi niya is that dapat purify nyo ang buhay nyo. I-purify nyo lagi yung sarili nyo. Ayun po, convenient man ang buhay, maging smooth man ang buhay, o ang buhay man ay rough, o ano man sabi niya is that ayusin nyo pa rin ang buhay nyo. So yun pong sinasabi na dapat laging naiaayos na tapos sa harapan ng Diyos, sinasabi niya na maayos kayo talaga, malinis talaga kayo. Kasi nga anytime nga po, ayun yung sinasabi. So hindi po siya talaga optional na sasabihin mo okay pa naman, later na lang siguro. Andiyan naman yung Diyos. Hindi po ganun talagang, kaya lagi po dapat tayong tinatanong natin, ipinapa-evaluate natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Tinitignan lagi natin. Ayun po. Ayan, dapat lagi nating ina-assess yung ating sarili, no, na minsan may mga bagay na kasi ang Panginoon matampuhin din ng Diyos Kapag meron tayong mga kasalanan may kasalanan ka pa, hindi mo pa inaayos, tapos hihirit ka na naman dyan ng iba. So parang magulang din, tayo din mga magulang, kapag yung mga anak natin ganon na may kasalanan tapos umihirit ka o gusto mong meron kang hinihiling meron ka pang atraso pa, paano hindi mo pa nababayaran yung atraso mo sa magulang sa palagay mo pa kaya yung magulang ipagkakaloob ba yung hinihiling mo, hindi ba? Grounded ka. Grounded ka. Kinakailangan magpa-good shot ka muna. Pagka hindi mo naayos yung kaso mo, maghintay ka muna. Palamigin mo muna ang ulo ko hanggang hindi ko nakikita yung pagbabago mo, di ba? Katulad sa akin, mga anak ko minsan nung araw nung maliliit sila, pag sinabi kong huwag kang lalabas at huwag kang huwag kang magbabarkada, pagkatapos pag nakapikit lang ako ng konti, maya-maya nandun na sa kung saan. Tapos pagbalik, Dad, may kasalanan ako. Anak ko, pambihira kang bata ka. Ayan na naman. Tapos hihiritan kang gano'n. Siyempre, bilang magulang din, masama din ang loob natin, pero bilang isang pusong magulang din, yung mga anak natin ay kahit na minsan may atraso pa, pero pag lumalapit sa atin, umaano pa rin yung ating pusong magulang. The same way with our Lord, na kapag tayo ay lumalapit sa Kanya at tayo humihingi ng patawad sa Kanya, mas gusto kasi ng Panginoon ng sinusuyo siya parati. Yung sinusuyo mo siya, yung lagi mo siyang nilalapitan, hinihingian. Yun yung gustong-gusto ng Panginoon Yung parang bang meron kayong ano pangalan nito? May connection kayo na gusto ng Panginoon talagang close kayo. Kahit na anong bigat ng kasalanan mo, pag humirit ka sa kahit nilambing-lambing mo, ayun, yun ang tamang word. Nilambing-lambing mo ang Panginoon, talagang lalambot ang puso niya. Sabihin niya, sige na nga, ito na nga, ipapagkaloob ko na nga sa iyo. Diba? Ganyan ang ating Panginoon. At saka, Brother Ramon, yun nga po, no? Yung nga po, Brother Ramon, tama yun na dapat sinusuri natin din yung sarili natin lagi. Yes. Kasi nga, ang mundo nga ay magulo na Tapos makikidagdag pa ba tayo? Correct. No? Kaya nga po, minsan, yung global warming, kaya nga pinagbawal ang pagsusunog kahit maliit lang. Kasi nga, ang init na ng mundo makikidagdag ka pa, magsusunog ka pa. Ayun po, parang ganoon din, no? Parang kakadagdag pa yan. Parang ganoon, the same din. Magulo na nga yung mundo, and then, bihira na nga talaga rin yung umaayos ng daan, isa ka pa, parang isa pa tayo. Parang ganoon, hindi na. Dapat talaga, total, meron naman tayong standard, doon tayo. Parang gano'n. Doon tayo lagi. Parang gano'n. Totoo yan. Huwag tayong lalabas doon sa standard na yon na dapat ang ating sarili, doon yung self-awareness, papalayo ba ako? Pa-worse ba ako? Ano ba ako? Ano ba estado ko? Yung mga gano'n. Amen. Alright, ikaw, may tanong ka ba? Wala naman na. Napakaganda ng mensahe ni Pastor. Yan. Diba? Kasi yung mga nangyayari sa paligid natin, Pastor, talagang
sa opisina, kahit sang sulok ng mundo ngayon ka magpunta. Siyempre. Everywhere, any speaking country or kahit hindi lang English speaking country, basta pinag-usapan yung tungkol diyan sa Ukraine and Russia na yan, talagang lahat makikinig, lahat nakikipagdebatin, lahat nagtatanong sa mga ganitong nangyari. And sabi ko, alam ba ninyo dapat nating tukuyin dito yung mga nangyayari alam niyo ba is something behind this situation is God is in here na nagbibigay siya ng mensahe. That's the message. Yeah. Hindi yung dahil si Russia ay gusto niyang sakupin si Ukraine, hindi yun ang punto ron. Ang punto rito nagpapahiwatig na ng Panginoon, heto na ako, galit na ako sa inyo. Hindi pa rin kayo nagbabago. Umayos na kayo, na. Malapit na ang pagbabalik ko, sabi ng Panginoon. Bueno, maraming salamat Pastor Henry sa iyo na ibahagi ngayong gabi. Thank you po, Pastor. And I'm very sure ating mga kasamahan dito sa ating programa. Nakikinig naman sila ngayon. Nakikinig lang sila, hindi nila tayo nakikita, pero parang nakikinig na lang ng transistor radio. Pero yun naman trabaho natin, yung mensahe lang natin, may pahiwatig natin sa kanila, makarating sa at marinig nila. Kung makikita nila tayo mas mainam, but pwede nila tayong sundan ngayon after this program ay may bo-broadcast natin to ng live na walang problem. Naka-recorded na siya ngayon. Thank you, Pastor Henry. Kita-kita tayo ulit next week. Yes po. Salamat po, Pastor. God bless po sa inyo. God bless po. Alright. God bless. Thank you po. Bye-bye. Ayan. Pastor Henry Medina, salamat po sa inyo na bahagi ngayong gabi. Ay, ano ba ganito lang buhay natin ngayon? Ano mo, minsan naiisip ko, sabi ko, etong mga problema, alam mo, pinipili kong isipin Pero nung una, hindi naman tayo ganito. It could be from the internet ang ating problema dahil bumaba yung ating internet. Chinek ko yung internet natin. Bumaba So, magpadagdag ka na lang. Siguro, i-upgrade ko na mas mataas. Pero dati naman, hindi ko maisip. Ewan. So, gagawin ko pa rin yung lahat nung sa palagi kong dapat kong hanapin yung dapat na makita ang problema and para ma-resolve itong problema ito. O order na ako ngayon ng video card na maganda, although kahit mahal. Sabi ko, Lord, bahala ka na magbayad nito. And then yung ating high speed natin na internet, pa-upgrade ko pa lang mas mataas. So, yung na siguro, yung fiber optic na yung ating kukunin ngayon. Alright? Alright. Ay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating program. Pasensya na po. Konting tiis lang po at meron po tayong pinagdadaanan dito sa iRadio na ilang linggo na po ito na halos gabi-gabi na tayo. Dati nga mas grabe pa, di ba? Talagang napuputol kami. And walang problema sa Facebook pa nun, pero yung napuputol. Pero hindi umalis yung mga taong noon. Hindi sila umalis. Nawala tayo ng hindi pa rin nila tayo iniwanan. Mga ilang araw tayong nawala nun But you see, actually hindi naman tayo ang inaabangan yan yung kundi yung mga salita ng buhay. Yan, correct. Importante noon. Tayo'y nagbibigay lang ng konting kasiyahan sa kanila. Yun lang talaga natin trabaho is ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Doon sa mga, hindi ko alam yun Hindi ko alam. Alam mo, minsan, bago sa pandinig nila, although yung iba, marami na silang natutunan, marami na rin silang alam. Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, itong mensahe natin, ito yung ginagawa natin ay para sa kanila. Maaring din yung mga marami na rin alam at meron silang bagong nalaman, karagdagang kaalaman sa kanila. Hindi ba? Yan ang malaki na itutulong ng salita ng ating Panginoon na para mapalakas yung kanilang espiritu. Pero maraming salamat po. And please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel at ganun din po sa Facebook. Together with SMG, Special Moment with God with Pastor Sunny Rivera at yung kanilang midweek service din po kanina po yun. So dumaranas po tayo ganitong klaseng problema but hindi po ito ang katapusan. Hindi po tayo mapipigilan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Gagawa tayo ng paraan paano natin mare-resolve ito. Kasi ito gawa lang ng tao ito So kapag gawa ito ng tao, ibig sabihin tao rin na makaka-resolve. Pero kapag gawa ito ng Diyos, kahit anong gawin natin ito, hindi na natin ito, wala na tayong magagawa. So in this case, may paraan na mare-resolve
ang problema natin sa pag-broadcast dito ng live sa ating programa. So steady lang, inihiling ko lang po sa inyo na patuloy po niyo yung subaybayan ng ating programa at ganun din po gagawin namin ang mga kaya natin dito na ipagpatuloy itong ating gawaing paglilingkod para sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Hanggang bukas po muli, maraming salamat po. Please pag-pray po natin ang Ukraine na harinawa ay wala na pong mga taong madadamay sa mga nangyayaring gulo sa digmaan ng Ukraine and Russia. At sana po ipag-pray din natin ang bansang Russia na of course, yung kanilang mga namumuno pinuno na ay magkaroon ng kalinawan pag-iisip. Kanilang pag-iisip. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Pag tinatch niya yung mga yon. At saka alam mo kung napanood ko yung United Nations sanctions na lahat sila halos lahat, majority. Meron ding nag-veto, marami nag-disagree, pero majority ang tutulong sa sa Ukraine na palakasin ito, bibigyan ng armas, bibigyan ng mga gamot at kung ano naman ang pangangailangan nila. So ibig sabihin, it shows the United Nations pa rin ang nangunguna na ito yung pinag-usapan pinagkasunduan ng buong bansa na ipagpapatuloy ang katahimikan sa buong mundo. Kaya meron tayong United Nations. Yeah. For united we stand. Hanggang bukas po muli, Ramon Pasco po. Karim Pasco. God bless po sa inyo. Love tayo ni Lord. Huwag niyo kakalimutan yan. Bye-bye. Okay, bye. Kain na kayo. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na ang tawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang mga tatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo.
Hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.